Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom, powered by the Pod Network. Hi, Besh! Besh. Nagkasakit ka ba recently? Diretso yung tanong mo. Alam mo, oo. Totoo? Actually, meron pa. Ay, talaga? Sakit ba siya? Kasi, Ano? lately, kapag uminom ako ng alcohol, nagkaroon ako ng, intolerance na reaction ba siya? Kasi, the morning after, nagkakaroon ako ng nag-flare up. Feeling ko meron naman ako, pero hindi lang masyadong malala. Yung dyshydrotic eczema. Oh, Yung very tapioca-like. So ngayon, nasa phases siya nung namamalat na siya. So Okay. meron pa, like, I pride with, smooth hands. Oo nga, I take I love pride. your hands. Kung pwede Pero mo lang ngay- maka-holding hands. Wow! Pero ngayon, meron siya mga ganito, so hindi ako masyadong natutuwa. Pero ayan, recovering. Sakit ba yun? Oo. Kaya yun yung pinaka-recent siguro. Hindi, kasi wala lang. Lahat ng tao magkakasakit, di ba? Pero, hindi ko alam kung wala lang, is it a necessarily, wala, unique experience ba? So, ano pala eh? Hindi kasi, isipin mo, pag doktor nagkasakit, mas nakakatakot ba siya? Dahil alam mo yung mangyayari? Or mas assured ka ba? Kasi kung kunwari, it's something self-limiting, ganyan, mas na-assure ka din. Diba? Kasi, I think, both ways siya. If yung sakit mo ay something benign, as a doctor, alam mong hindi mo pa to kailangan ipatingin sa ER, hindi mo pa to kailangan ika-admit, ganyan. Less, kasi I know a lot of people kapag may viral illness, may trangkaso, it can feel like the worst thing in the world. Mas naalala ko din yung pinsan ko noon had really bad heartburn. As in, hirap na hirap siya. Akala talaga niya na-atake siya sa puso. Pero, nung winark up, ganyan, hindi talagang heartburn lang, but it was so bad. Tapos, on the other edge naman, whenever you have a very critical illness, or we know a lot of doctors din na nadadiagnose with a malignancy, or nadadiagnose in a critical condition, nasa ICU. So, alam mo yun, parang, kung nandun ka ba sa side na yon ng healthcare, mas nakakatakot ba? Kasi alam mong, oh my God, septic shock na to, ganyan, or maisip mo pa ba siya, or parang alam mong hindi mag-respond sa treatment. Naisip ako na pwedeng interviewin siya, Ano na? pero after na ng episode. Sino? Pero diba, Oo. may mga ganyan naman, may mga doctors naman talaga na naka-experience ng very critical near-death experience. Yeah. Na magandang malaman nga yung thoughts nila. Although yung i-share natin for today ay Yung our personal, own experiences. yes. I-part 2 na lang natin yung kilalang i-interview. Oo, naisip ko lang nung kinukwento. Oo nga, no? Maganda Pero nga siyang yun, tanungin. something about how we experience illness and how we experience healthcare. Yes. Kasi kahit naman doktor tayo, hindi tayo invincible sa mga pwedeng maging sakit. So, syempre, hindi naman natin i-outline ngayon lahat ng ubot-sipon na naramdaman natin. But we will go through some diagnosis we've had in the past. And kumusta yung naging healthcare sa atin. Admittedly, we both come from very privileged positions. We've had access to healthcare when we needed it. I know this isn't a reality for a lot of people, and we recognize that. But I hope our experience also humanizes and destroys the invincibility that tends to shroud the profession. Yun. But before that, we are Kwentong Callroom Podcast. We're best friends and doctors, and our goal is to demystify and humanize medicine. Ang okay nung pagtili. Ay, sorry! Bakit? First time? So sa mga, alam na ganito ako ka-OA, sa mga old listeners natin, you've heard my laugh. Alam mo, bakit ba maraming na sa tawa ko? Iba daw. Very Diba? witch. Witch? Witch and the witch. Yun, pero thank you for staying on despite my ka-OA-han. Thank you for listening, commenting, tuning in, liking, subscribing, telling your friends, sharing wherever you have social media. Thank you for recommending our episodes to friends. Please continue to stay on. And we've had this podcast for 3 years now, and we've had episodes every week since then. So sana kayo din, hindi kayo magsawa. Hindi ko yung monitor. Grabe iba yung contrast ng kulay namin. Ang itim ko. Ay, sorry! So, sa mga new listeners, thank you at napadpad kayo dito sa episode na to. Feeling ko curious kayo kung ano nga ba yung experiences ng doctors kapag sila nagkakasakit, di ba? Or Parang curious matigas lang- din ba yung ulo nila Oo bilang nga, mga no? pasyente? Oo. Diba? Oo nga. At bukod naman dito, marami pa kami iba-ibang episodes. About specialists, about ano pa ba? About dating. Dating. About career. Love life,
Paulit-ulit. Diba? Even small things like what Yes. we order as hospital food, what we Yes. wear to the hospital. We've also had a lot of guests already on the pod. We've had former Vice President Lenny Robredo. We've had Bianca Gonzalez. Her daughter, Trisha Robredo. Yes, we've had Jim and Sab on the pod. Inka Magnaye. Oh, yeah. Sana maulit pa yung Jim and Sab. Oo ganyan. nga, agree. Hello, Na shout out sa face-to-face inyo. na. Oo, yan. So, kapag new listener ka, kailangan, subscribe sa YouTube, follow sa Spotify, hit the bell Yes. button para ma-notify every Monday 5 p.m. For pag new may bagong episodes. episodes. Na-notify ba talaga? Hindi ko alam. Minsan. Hindi consistent si Spotify. Oh. Pero lalabas doon minsan, lumalabas siya. Oo, okay. Ayan. So, yun. Enjoy your stay here. Yan. Hotelier. Okay. Pero, kaya ko to naisip kasi nga, wala lang, ang galing na universal yung pagkakasakit eh. Actually, kahit- no, at some point in your Yeah, life, yeah. kahit gano'n kasimple, magkakaroon ka ng sakit. Or, yung iba naman, kung let's say very invincible nga sila, meron silang interaction with the healthcare system through being a caregiver, Oo. being a family member of someone who's sick. But Oo. today, we're here to talk about yung personal diagnoses natin. And yun nga, maganda yung mga tanong na yun, matigas din ba yung ulo natin, ano yung experience, natatakot ba tayo, etc. So, ang gagawin natin, yung mga naging sakit natin, tigtatlo tayo. O sige. Oo. Naku, malalaman niyo yung personal namin. Ayun, Past actually- medical history. Actually, yung iba, baka nag-tune in dahil lang na-curious sila kung Kaya ano kaya yung mga sakit ni JB at ni Ella. Mauna ka ba? Mauna ako. Sige, mauna ako. Oo. So yung isa lang naman yung so kapag tinatanong ako ng past medical history, meron ako mailalagay sa surgery. Wow, ano? Oh, proud pa. Oh. Cholecystectomy. Yes! So oo. kapag may mga patients ako na parang merong cholecystitis or parang merong choledocholitis, ganyan. So parang sinishare ko na, ako nga po, naoperahan na rin po ako ganyan, hindi naman po siya. Patingin, ang tahimik. Wag mo nang tignan. Wala na yun, no? Kasi laparoscopic. Yeah, Wow. meron din yun. May, ano yun, di ba? Pero wala na ngayon, okay, Okay. na. So laparoscopic cholecystectomy, nangyari to noong 2015. Ano nangyari? Sige, kwento mo. Hindi kasi ito ay kung mababasa nyo, isa sa mga risk factor ng pagkakaroon ng gallstones ay weight loss. Oh, so bumayat ka nun. Intense weight loss. Oo, Oo, nung time kasi na yon, I was preparing for an event. Wow! Oh, mysterious. I was preparing for an event. Sabihin mo na kung ano event. Oh, it's a pageant Oo. sa school namin. Oo. Tapos kailangan Really? talaga medyo sexy ka doon. So that was my leanest era That was your drug era. before drag was a thing. Wow. Oh. So yun, bigla talaga na, so parang the day before, Anong weight mo nun? the night before, For context, from what to what weight ka? basta parang 60 lang ata ako nun. Basta magaan Oh my talaga ako nun God. na parang hindi ko in-expect. Ganun. So, parang dahil nga nagpapapayat ako, exercise, as in calorie deficit talaga, gulay-gulay na lang kinakain ko nun. May time na parang, okay, natapos namin yung isang shoot na kasama sa pagsali. So parang, okay, let's celebrate somewhat. So parang biglang tumaas yung intake ko ng fatty food that dinner. Anong kinain nyo nga? Ay, Sa ano, rocks. rocks. Sa rocks. Matapos sabihin na dahil sa kanila, nagpa-sponsor. So kumain kami ng ribs, sa rocks, ganyan. Survive mo Sarap. naman. Oo. So yun yung parang dinner. Tapos the morning or parang a few days after, siguro mga 2 days, ganyan, or 1 day, nag-start na sumakit yung tiyan ko. Oo. Na parang sabi ko, parang hindi na to yung usual na sakit lang ng tiyan na parang kinakabag ka or parang sa kinain mo lang. Tuloy-tuloy na siya. Tsaka doon ko nalaman na ito pala yung colicky pain. Wow. So Yun yung experience mo na parang hindi ka talaga mapakali kahit anong posisyon mo. Ang galing, no? Kasi parang ikaw, yun yung immediate, ito yung colicky, ganyan. Oh, as a doctor na parang Oo. isip ko, ano ba tong nararamdaman ko? Very, Ano ba? ano ba itong nararamdaman ko? Ganyan. Na syempre, parang nung time na yon, hindi ko maalala kung naisip ko ba siya na differential. Kasi feeling ko pag doktor Ano ka, maisip mo? iniisip mo talaga yun. Ano nga ba? Appendicitis siguro isa. Appendicitis. Tapos naisip ko na rin naman yung GERD. Hindi masyado. parang hindi masyadong GERD eh. So yun, baka appendicitis, tapos yun nga, acute cholecystitis, yun yung mga differences ko sa isip nun. Tapos, or parang ruptured na something, di ba? Oh, doctor yan. Something. Ruptured na something. Pero
grabe ang sakit sa tiyan, no? Very vague kasi siya. Oo, hindi ka Parang- talaga mapakali. Tapos Oo. kahit anong posisyon mo, hindi siya na-relieve. May ganyan ako nung, hindi pa to yung ano ko. Pero dati, dinala ako sa ER. Kasi sobrang sakit talaga ng tiyan ko. Na ganun din, akala ko appendicitis. Kabag lang siya din. Pero parang, Kulang ka sa utot. as in talaga, in-ER ako. Sakit na sakit talaga ako. Tapos, sabi ko kasi, pinakamabilis sa PGH. So, as in, hiniga ako sa stretcher. Tapos yung mommy ko, parang Anong worried year na ka niyan? worried. LU4, LU5, mga ganyan. okay. So, oo. nandun ka na rin. Sakit, wait lang. Hindi pala. Nursing? Nursing pa. Nursing. Sin sakit na sakit kasi talaga ako. Tapos, alam mo yung nagagets ko na nun yung patients na, kasi parang sa textbooks parang ang linis eh. Pag colicky, ganito. Pag ganyan, ganyan. Or pag epigastric na burning, GERD yan, ganyan. Pero, parang pag nandun ka pala, wala akong pake kung ano yung description ng pain. Basta Pag masakit. tinanong mo, anong klaseng sakit po? Masakit. Kakaloka. Oh, so Morgan, tuloy mo yan. No? So, yun. Ikaw nga, paano yung feeling mo nun? Acting, parang iba. Parang iba. Alam mo yun? So, ano na, so, dahil nga sobrang sakit na ako, Oh. ako na ata yung nag-decide na dali na talaga sa ospital. Okay. Kasi matiisin naman ako usually, parang, Nasa condo baka ka kaya nito? pa naman. Oo, sa condo. Siyempre, Sa part ng hindi ako nagpadala sa, hindi ako nagpadala sa ospital na kung nasan tayo. Doon ako sa kabilang ospital na malapit. Saan? Hindi ko Sa na- Maddox. Okay. So yun, sa ER ganyan. Tapos doon ko naramdaman na, oo nga no, every minute na naghihintay ka sa ER, parang ang tagal. Tapos nandun din yung, ano na yan? Sama mo na nanay mo nun. Oo, to be fair, medyo mabilis na yun pero at that time, inip na ako na, kailan ba i-ultrasound to? Kailan ba yung result? Bakit wala pa yung pain medication? Tapos ano pa lang ako na-agit noon? ka. Third year pa lang ako noon. So parang di pa naman ako sobrang invested sa clinical. Pero alam mo yun na parang, ganun pala yung experience sa maghintay sa ER, tapos sakit na sakit ka. So yun, tapos after noon, nung na-confirm na yung diagnosis, in-OR na agad. Tapos nung time na yun, hindi rin ako nag-request ata ng surgeon. Parang Ako sino kung na sino lang. lang, Oo, parang oo. wala akong masyadong ganong preference. Basta maoperahan na. Tapos yung worry ko pa nun ay, kailan kaya ako magiging functional agad? Na very important pala yun sa patient perspective, no? Yeah. Iniisip kasi natin parang, operahan po kayo, tapos matagal po kayo dito. Pero for the patient, ang iniisip niya, kailan ako babalik sa dati? Work. Oo. Yun yung important. Yun din kasi yung worry ko dahil syempre, number one, meron nga akong pinaghahandang event noon. So parang kailangan magpa-practice ka pa ng mga sayaw-sayaw, ganyan, papapayat ka pa. So kailan ako babalik? May artista concerns. Actually, oo nga, no? Parang, Doc, I have photoshoot pa eh. What about my wax? Yung mga ganon. So parang, buti na lang, naging option yung laparoscopic kasi inopen ng time na yon na open siya. Na parang laparoscopic, Bakit malala ba? possibly open. Ah. Kasi hindi mo alam kung gaano kalaki yung stones, kung kaya ba siyang ilabas dun sa mga ports, ganyan. So inopen yung ganong idea. So parang ako, okay lang naman ako. Hopefully, laparoscopic, ganyan, pero wala naman ako magagawa. Tapos nasa OR na ako, nasa OR table na ganyan. First time ko ma-feel na, oo nga, no, ganito pala yung effect ng anesthetic. Di ba pagka-count ka pabalik na day, yung 10, hala, hanggang 9 lang si bakla. 10, 9, pak. Knockout Ganun na siya. pala yung effect nun. Oo. Tapos na-Foley rin ako nun. Oh my God, masakit. Wait lang, na-Foley nga ba ako? Oo, na-Foley ako nun, pero tinanggal din ata eventually. Oo. Pero masakit. Naalala mo yung feeling. May feeling na, na parang, hindi normal yung feeling pag umiihi. Tinanggal siya ata, tulog pa ako eh. Pero alam ko na parang may something sa urinary tract. Hindi na pala virgin yung ano mo. Ay! Tapos ano pa yun? Ay, hindi. Ibang admission pala yun. Anyway, na-intubate ba ako nun? Hindi. Na-intubate Diba ba ako? spinal yun? Wait, na-intubate ba ako nun? Na-intubate ako nun. Naging general anesthesia yun. Sa Really? pagkakaalala ko. Bakit Kasi naalala ka ko, na-GA? masakit yung lalamunan ko nun. Oh. So, na-intubate na ako. Pero hindi naman yung emergency intubation. Oh. Tama ba? Baka mali yung alala ko. Or Baka anesthetic pa rin to. Hanggang ngayon. Oo, tapos yun. Tapos, naging okay naman yung experience ko overall. Pero siguro yung pinaka-crucial lang sa akin ay yung pagpunta, yung worry, saka yung ER experience ko. Pero grabe no, to think, ano na yun? Very accessible mo sa yung healthcare. Private kasi, yun. Oo, private. Na OR ka kaagad. Oo. Tapos, parang, kasi ibang patients, di ba? Ang tagal, Naghihintay ng matagal bago Yung ma-OR. naramdaman mo, ititiisin pa nila yan ng ilang linggo, Oo. ilang buwan bago sila ma-OR. Pero, yun, kaya ang hirap din eh. Kasi isipin mo, ikaw, nasa iyo na lahat, pero, nasa iyo na lahat. Pero, Kasi yun. pero
anxious ka pa din regarding work, regarding schedule. So, I hope experiences like this ground us in what the patients also experience, di ba? Yun. Sa'yo? Yung sa akin, sige, ang akin kasi ay chronological sa kay lifespan. Yung pinaka-unang naalala kong na-admit ako ever ay super bata ako pa nun. Siguro 4, 3, ganong kaliit. 1. Tapos, hindi ko alam yung actual diagnosis, pero based sa pagkakakwento, mukhang food poisoning. Kasi, nag-beach kami sa Bohol ata, basta somewhere. Nag-beach kami, tapos suka ako ng suka. So, I think food poisoning yun. Pero kaya ko to naalala kasi for a long time, ang kinakwento ni mommy ay dahil yon sa inom ako ng Coke. As in. Mga mothers talaga natin, no? Oo. So, lahat na lang sinisisi para mapigilan tayo sa mga habits. Hindi. Actually, yun yung kasi parang to those who know me personally, hindi ako nagko-coke talaga. Hindi ako nagka-carbonated drinks. Tapos, ang tinatanong, dahil ba health conscious ako, ayoko tumaba. I mean, ngayon na lang yan kasi alam ko yung meron sa Coke, 'di ba? Pero I think a lot of it was because for a long time ang na-instill sa utak ko ay kaya ka na ospital kasi inom ng Coke. Dati talaga mahilig ako sa Coke. Diba? As in, dami kong picture dati, nahawak ko yung naka-plastic. Very endorser ka dun. Wow. Naka-plastic na Coke, tapos parang naka-straw, tapos gusto ko pa iba-ibang kulay na straw, ganyan. So, I think yun yung dahilan kaya di ako nag-Coke. Kasi hindi lang siya sa Coke, any carbonated beverage, ayoko. Kasi parang feeling ko, sasakit ulit tiyan ko, masusuka na naman ako. And hanggang ngayon, sa mga time na wala akong ibang mainom kasi yun yung binigay sa aking drink, masakit talaga tiyan ko kahit na few sips pa lang. Talaga? So, oo. So, hindi ba siya psychological na lang? Baka nga psychosomatic siya na, ay, ba't masasakit siyan ko nito? Kasi hindi ako nakakaubos sa isang baso ng Coke. Hindi talaga. Kahit paanong, kasi nagagets ko ibang tao sobrang refreshing niya for people, sobrang sarap niyang i-pair with pizza, with meals, ganyan, mga party. Tapos madali siyang bilhin din Kaya nahihiya din ako kasi alam kong ang pinaka-convenient bilhin ng mga tao ay Coke. Kasi parang may understanding na everyone will like it. Tapos parang biglang, ay, may juice po ba? Or may tubig po na lang po. Nahihiya din ako. So, pero I think yung gusto ko ipakita dito, ay grabe pala yung yung marinig mo conditioning. Tsaka as a child, at as a sabi ng nanay. Kasi parang, dala-dala ko yun. Alam ko naman ngayon, hindi yun yung dahilan kaya ako na ospital. Malamang talaga na food poisoning ako. Pero in my head, dahil siya sa Coke, and dala-dala ko yun hanggang ngayon na, hindi pa rin ako umiinom ng Coke. Ano na lang siya ngayon, personal choice. Pwede naman uminom ng Coke kung gustuin ko, pero hindi. Interesting. Yeah, 'di ba? So, I think may marami ding taong may ganitong daladalang experience na kahit pa, sabi ko nga kahit pa ano yung evidence-based, anong evidence. Kung yun yung experience mo kasi hindi mo siya matatanggal sa tao na ang hirap tanggalin yun kapag yun na yung pinaniwalaan mo for how many years. 3, 4 lang ako noon. Kailan pa ako nag-doktor nung na-realize ko, baka food poisoning yun. Baka. Tapos parang naalala ko pa noon, parang may tinabi sa aking Mickey Mouse na puppet. Tapos yun yung katabi ko sa ospital. Picture ako noon, naka-dextrose ako, ganyan. Yun. Ikaw, next. Siguro hindi siya hospital, pero mas recent lang na na-feel ko. Nung nasa US ako, nagkaroon ako once lang ako nagkasakit sa US in my 9 months of stay there. There. Oo. Sobrang akala ko talaga makakalusot na ako na hindi magkakasakit. Kasi I feel so much healthier sa US. Kasi yung food, yung green spaces, ganyan. Totoo ba sa food? Ay, kasi yung food mo, Hindi, kasi talaga, parang meron doon palaging steady supply kung gusto mo ng gulay. Mas mahal ng konti, pero meron. Nandun talaga siya. Mas accessible ang gulay. Oo, mas accessible yung mga ganun-ganun. So, may time na nagkasakit ako na medyo malala siya, na trangkaso, ubo, na parang, alam mo yung ubo na hindi mo na mapigilan yung pag-ubo mo sa gabi. Tapos meron ka ding nilalagnat ka, grabe yung body malaise mo. So yun, parang nung mga times na yun, na-feel ko na okay, kailangang alagaan ko yung sarili ko. Kailangan alamin ko kung ano tong naramdaman ko. Kailangan i-reassure ko yung sarili ko na okay, self-limiting to. Kailangan ko lang uminom ng mga symptom relief. Hindi ko kailangan mag-antibiotics. May mga time na parang antibiotic na kaya ako. Although, nasa US nga ako noon, hindi naman ako hindi ako doktor sa US. Walang power yung license ko doon. So parang, pero if you were in the Philippines, do you think you would have?
alam mo, ako yung tao na mataas yung tolerance para mag-antibiotics sa sarili ko. Like, as much as possible, i-observe ko yung sarili ko for 3 days at least. At least, di ba? Oo, bago ko i-judge na hindi parang bacterial na to, ganyan. Hindi ka nilagnat. Nilagnat ako noon, masakit yung katawan, tapos parang, alam mo yung times na kapag nagkakasakit ka, you appreciate the normal things na nagagawa mo. Like, parang, na-appreciate ko na meron akong sigla, na-appreciate ko yung hindi ko kailangan magpigil ng ubo. You miss being well. Na-miss ko yung parang pag may sipon ka na, may miss mo yung huminga ng na parang walang bara. Na para bang walang ano. Na para bang malamig ang simoy ng hangin. Yung mga ganon, na parang pag may sakit ka, tsaka mo lang na-appreciate yun na parang na-underappreciate ko yung normal health or yung well-being ko. Pero grabe no, hindi talaga natin siya na-realize until magkasakit tayo. Si Susan Sontag, meron siyang pagkaka-describe nun, ang hirap daw when we're in the kingdom of the sick. Tapos parang gustong-gusto natin bumalik sa kingdom of the well. Ganyan. Oo, grabe talaga yun na parang, na-appreciate ko na, okay, parang I should take, well, hindi naman sa, feeling ko hindi naman ako masyado nagpabaya, parang seasonal lang talaga na yung flu na meron at meron talaga. Gumaling naman ako. As we can see here, gumaling ka naman. Oo. Pero alam mo yung ano talaga, kaya siguro yung mga ibang tao, lalo na siguro yung mga hindi doktor, kaya parang siguro, hindi ko alam, tangential na ba to, na parang isa sa mga inspiration nila or motivation nila para magkaroon ng partner or someone else ay para may mag-alaga. Para pag nagkakasakit ka, minsan kasi masarap din. Naalala ko nung bata ako, parang bibimpuhan ka ng nanay mo. Tapos parang bibigyan ka ng pagkain, yung favorite mo, dadalhin niya. Pero pag adult ka na you're living independently, ikaw yun. Pwede ka magpa-grab. Wow! Or kung may jowa ka. Diba? Pwede yun na magdadalan ka ng pagkain. Alam mo nagka-COVID ka, pinadalan ka ng ex mo nun, ng food. Huh? Oo, pinadalang ka niya ng food kasi nga di kayo magkikita kasi nga nagka-COVID ka. Talaga ba? Kinilig! Ay, sorry. Oo, pinadalang ka niya. Naalala ko yun. Ano pinadala niya? Hindi ko maalala, pero pinadalang ka niya ng food. Baka pizza siguro. Hindi ko alam. Pag-usapan natin. Tanong natin siya mamaya. Pero yun, yung parang kaya siguro yung mga iba, gusto merong partner or someone else in their life na nag-aalaga. Kasi mahirap talaga magkasakit mag-isa. Meron ka bang sick food? Na parang hinahanap mo siya pag may sakit ka lang. Wala. Pero alam mo, meron ako nakakatawa experience. Hindi ko pa rin ma-explain ngayon. Or baka ma-explain mo. Wow! Lahat ng kinakain ko, pag meron akong sakit, ay lasang panis na hotdog. Ganun yung lasa niya for some reason. Tapos panis talaga? Basta parang hotdog na hindi maganda. Siguro parang very plastic yung lasa na hindi masarap na hotdog. Basta ganun yung panlasa ko. Interesting. Kapag nagkakasakit ako. Pero lately, hindi naman na ganun. Pero yun yung memory ko ng childhood kapag nagkakasakit. Ganun yung lasa ng pagkain. Kung may alam niyo yung sagot, pwede niyo, diba? please drop in the comments. Oo. Ako, yung sick food ko ay, para lang alam mo, in case ikaw mag-aalaga sa akin, lugaw, may itlog, may asin, walang meat. Yun lang. As in... Oo nga, no? Alam bakit ba lugaw ang pinapakain sa may sakit? Hindi ko din, dahil madaling lunukin. Oo, siguro, no? Ganun din yung nanay ko eh. Yung iba kasi, arroz caldo or congee, yun yung close. Kung wala kang kaya nagmamadali ka, yun na yung bilhin mo. Mamadali ba ako? Sige. Pero ako gusto ko talaga, as in lugaw, as in itlog, yun talaga. As in, super comforting nun for me. Tapos diba sa iba, chicken noodle soup, ganyan. Wow. Arroz caldo, ganyan. Parang gusto mo nang mainit, no? Parang ganun siguro in general. Comfort food in general yung arroz caldo eh. Pero kasi ayoko ng sobrang daming sahog na arroz caldo. Gusto ko yung medyo mas malapit sa congee. Ganyan. As in, or yung minsan nagpapalagay yung mga century egg, yung mga ganyan. Yun yung sick food ko. Kasi hindi ko kayang ibang pagkain. Ako lang naalala ko noon, last na, bago sa'yo. Parang nung isang beses na nagkasakit ako na ospital, ang isang sign of recovery ko noon ay... Nagugutom ka na? Nagpa-order ako ng Big Mac at naubos ko siya. Hindi. Actually, ano yan? Sign talaga siya with appetite. Na people are getting sicker. Isa pa rin yan sa diba? Isa pa rin yan sa na-realize ko na parang, bakit ako walang gana? Parang yun yung na-overlook ko na,
yung appetite na-overlook mo siya na symptom, sign of oo. healthiness. Tsaka kahit sa pasyente, pag nag-rounds ka, pag alam mo yung pasyenteng tumatakaw or magana kumain, tapos makita mo biglang wala siyang gana, sign yun na there's something else happening. Tsaka kahit yung pagpayat kapag wala kang gana, yung unintentional weight loss, pwede rin siyang symptom bukod sa mas catabolic. Pero yun, appetite, very Salamat, siya. Doc, na pala sorry. Yeah. Ayun. Ikaw. Yung second ko ay well, meron ka rin naman ito, pero dati, hindi na halata ngayon, pero sobrang labo ng mata ko. As in, nung nalaman, hindi ko maalala ngayon kung anong definition ng legally blind, pero naalala ko na pwede akong mag-apply doon. Kasi, I've had start ako mag-glasses, 11 years old. So, naka-glasses ako dati. 11 years old ako noon, pero even before then, sobrang labo na ng mata ko. As in, naalala ko, lagi ako nagkakamali sa math nung kinder tsaka grade 1 kasi hindi ko nababasa, mali pala yung nakita ko. I think kahit nun may astigmatism na kasi minsan hindi naman siya kasi kung labo, masosolve dapat siya pag lumapit ka Pero parang kahit lagi ako nilalagay sa harapan, bukod sa Hermione Pabibo. Granger ako at pabibo. Dahil din talaga hindi ko mabasa. Pero kahit ginawa ko na yun, kakamali pa din ako. Tapos, malabo pa. Kasi malabo talaga. Ayaw kasi ng mommy ko magsalamin ako nung una. Kasi ang thinking niya nun ay lalabo ng lalabo. Naku, mga nanay talaga natin. Pareho ng pag-iisip. Pag nagsimulan, lalabo ng lalabo. Tataas na ng tataas yung grado mo. Ganyan. Yan. So, pero ang lala na talaga na hindi na kaya, 11, kinailangan ko talaga magsalamin. Tapos ang naalala ko talaga yung feeling nun na, oh my God, pwede palang high def yung mundo. As in, ang galing. Ganito pala siya. Pero even then, in a way, totoo yung nangyari, yung sabi ng nanay, lumabo siya ng lumabo. I don't know why. Pero I guess destined ako. Malabo talaga yung mata ko. Kasi every year, tinataasan yung grado. Tapos dahil mataas, kumakapal siya. So, pinapanipisan ko pa. May ultra-thin keme-keme. Ang gastos nun kasi magkano yan per pair every year. Tapos, nahirapan pa din ako. So, every year, ganun na ganun. So, in a way, medyo tinanggap ko na ganun talaga aesthetic ko. Kasi hindi rin ako makabili ng magandang salamin. Dahil nga makapal siya, tapos kailangan mo pang panipisan. Pag mas mahal yung lens na binili, mas mahal yung frame na binili mo, hindi mamahal din yung. Basta parang ang daming things. So, laging very basic glasses lang yung suot ko dati na, honestly, hindi nakakaganda. At parang, although tinanggap ko na ganun talaga itsura ko, tinatanggal ko talaga siya pag picture or pag special event. Kasi alam kong, Nag-contacts ka nun? Nag-try ako, pero ang hirap kasi mag-maintain ng contact. So, siguro nag-contacts ako maybe thrice in my life. Tapos, As in, thrice lang na ganun? Ay, hindi naman. 3 different events. Okay. Parang pag may event sa school o kaya parang pag... as in, ganun ka konti. Oo, as in konti. As in, hindi ko siya kayang i-maintain talaga. And kahit na... Parang ang hirap pa din kasi parang labo pa din. Hindi siya perfect. Hindi ko alam bakit. Mali ba yung nabili ko or something. Tapos parang ginamit ko pa yung eyesight ko as a way to move on. Itong kwentong to ay nung high school, nag-break kami nung boyfriend ko nun. So, hindi mo kami magka-section, pero parang pag flag ceremony, magkikita pag naglilipat ng Narinig class, ko na pala tong kwentong to. So parang ginagawa ko nung tinatanggal ko yung salamin ko. Pag alam Literal. ko makikita ko siya, para di ko Ayoko siya to makita. makita. At hindi ko na siya nakita. Di na ako nakita. Totoo yun. So, yun na only time na naging advantage. Pero, Literal. ang hirap talaga kasi dati ang una ko talaga hahanapin pag gising ko ay salamin kasi wala akong makikita otherwise. ganun kalala. Malala talaga. May salamin din naman ako nung dati, pero hindi naman ganun kalala. Malala, as in, wala. Kahit na malalaking text, hindi ko nakita. So, ang nangyari, kaya wala na ngayon. Hindi ako nakakontakt. Ay, hindi kayo nakikita ni Ella actually. So, nagpatingin na ako finally nung, siguro third year ba? Third year med school, nagpatingin na ako sa OFTA. Kasi seriously consider na namin ang laser surgery. Pero, only to find out, hindi pala yun pwede sa akin. Kasi, bukod sa I have really bad myopia. I also have really bad astigmatism. Na actually yun yung mas mataas. Mas mataas yung astigmatism ko kaysa sa myopia ko. Hindi ko maalala pero parang astigmatism ko ata nasa 600s na mataas daw. And yung myopia, siguro 800, 900 siya, ganon. Pero yung myopia kasi, mamamanage nga sana nung laser. Pero dahil di siya kaya, iba yung in-offer sa akin procedure. So,
medyo technical, pero ang tawag sa kanya ay phakic intraocular Basically, anong ginawa lens. sa'yo? Basically, nilagyan ako ng contact lens sa loob. Basically, built-in. parang Hindi natatanggal. built-in nga. Ano ba? Sorry. So, ano na siya, very quick procedure. 20 minutes per eye, ganyan. Tapos, super bilis niya lang, pero mahal siya kasi mahal yung lens, no? So, isa yun sa matagal naging balakid bago ko siya nagawa. But again, Lumama pa yung mata mo ulit. Hindi na. Teka lang, wala pa tayo. Ay, sorry. So, super thank you sa papa ko at sa parents ko kasi sila talaga nag-fund nun. Hindi ko to mararating. Oo naman, med student ka pa nun eh. So, super thankful ko kasi ang daming sigurong ganito din ang problema pero hindi siya magawa. Ngayon, pero ang naalala ko din doon, opera siya. 20 minutes lang siya na per eye. 20 minutes total, 10 minutes per eye. Pero, naalala ko sobrang kinabahan ako noon. As in, ano lang yun outpatient procedure, di nga ako na-admit eh. Parang, pumunta ako doon, tapos, pinaupo ako sa parang lazy boy, ganyan. Pero dextrose ka. Naalala ko talaga, parang, hindi dinextrose na ako. Parang hindi ko alam kung ano ko na lang yun. Feeling ko na lang ba yun. Pero nagnam yung kamay ko. As in, Med student ka pa niyan. oo. Tapos parang, ang dami ko na inisip, shit, ano nangyayari sa akin? Ganyan. Tapos, naalala ko kasi, kailangan pababain yung intraocular pressure mo. Sabi nga ng manitol. So parang, Lightheaded ka ba nun? hindi, pero dahil, or baka baka contributor. Dahil alam kong, wala, may gamot, ganyan. Sobrang nagpanik ako. Kasi ninisip ko noon, shit, bakit ba ang arte-arte ko? Ang gusto ko lang naman, walang salamin. Kailangan ba, what if magka-complication to? What if dahil dito mabulag ako? Ganyan. As in, baka nga dahil nag-lightheaded na ako. Pero, as in, sobrang nagpapanik na ako. As in, kinailangan akong lapitan ng nurse. Tapos nakita niya, anxious na ako. Tapos, hindi ko alam kung may binigay ba siya sa akin, pero parang pinakalma niya ako, ganyan. Sobrang kabado ko nun. Tapos, dahil nga LU5, so, yun yung, or third year med, yun yung time na may alam ka, pero hindi enough para kumalma ka. Tama. Oo, di ba? Parang alam mo enough para kabahan ka lang. Ganyan. Parang alam mo lahat textbook. Oo. So, alam ko nun minimeasure yung intraocular pressure ko, ganyan. Kaya alam kong kailangan yung mannitol. Tapos naalala ko nun, parang tumaas, kung tama yung naalala ko, 21 yung normal. Anyway, basta tumaas siya beyond that. Tapos parang kaya, shit, ano nangyayari? Oh my God, magka-complicate to, ganyan. Tapos naranasan ko din yan, yung nadalhin ka sa OR na-realize ko, ang important pala na talagang sinasabi, yung very little things na sabihin sa'yo, pupunta na tayo sa OR. Kasi isipin mo, nakahiga ka, nakikita mo lang ceiling. Oo, hindi mo alam kung saan ka na. Malay mo ba kung left, right, up? Malay mo kung saan ka pumupunta. So, yun, important pala yun. Tapos naranasan ko din yung pinapabilang ng anes. Hindi ko alam kung hanggang saan ako, pero grabe talaga, hindi mo talaga mamalayan. Biglang tulog Diba? ka na. Oo, ang galing ng anesthesia. Na-amaze. Tapos, pagising mo, tapos na. Oo, parang walang nangyari. Tapos, hindi mo, parang nag-collapse yung time. Hindi mo naman alam na gano'n Yung nakakatagal. consciousness mo nawala. Hindi namin alam. Ang galing. Ganyan. Tapos yun, tapos na. Tapos parang, tapos wala. Yung recovery room, nasa lazy boy pa din ako. Sinihintay ko lang. Ganyan. Wala. Tapos umuwi na ako. Pero, na para bang walang nangyari. Oo, pero sobrang kinakabahan ako. Kulang na lang tawagin ko yung mommy ko nun para sabihin, mommy, wag na lang. Matapos ang lahat. I'm sure bayad na yun, pero mommy, wag na lang. Kasi alam ko, isang dahilan kaya in-order pa yung lens eh. So, matagal siya. Buti na lang din. Weekday yun eh. Hindi ako nag-leave from school nun, pero naalala ko yun yung elective week ko nun. Tapos nagkataon yung day na yun, walang pasok. Singit lang, no? Oo, singit lang. Tapos the next week nung elective rotation na yun, wala yung glasses na pag ganon, ganyan. Ikaw, next na. Okay, last na. Mabilis na lang to. Nung high school ako, mabilis pero ito yung pinaka-severe. Nung high school ako, na-hospital talaga ako ng malala for dengue. Oo. And looking back, it was severe dengue na may hemorrhage. Saan ka nagdudugo? Wow, pretend to be shocked. alam mo na to eh. Ano talaga? Saan ka nagdudugo nun? As in, nagsuka ako ng dugo. As in, ganong kalala. Na as in, napuno ko yung isang bowl ng dugo. Ilang taon ka high school, no? High school. Siguro mga 13, 14, ganyan. Tapos, doon ko, in retrospect, yun pala yung feeling ng merong hepatomegaly. Ha? Lumaki? As in, ang laki. Doon. Ay, sorry. Ha? Oo. Basta, hindi, umabot dito. Nag-excuse. As in, ang laki talaga niya. As in, pag pinapalpate, masakit siya. Talaga? Yun pala yung feeling na pag hepatomegaly, makakapa mo talaga.
Hindi ka na-effort. Ganun siya. Wow. As in, ang laki talaga Napacheck. niya. Tapos, doon ko rin na unang na-encounter yung mga nag-rounds. Tapos alam mo, for some reason, ang naalala ko doon talaga nag-rounds ay patho. Sabi ko, Mamatay ka ba? hindi ko alam eh. Parang sabi ko, yun yung tumatak sa Baka yung isip test. ko. Baka siya yung gumagawa ng test. Oo nga, siguro, no? Pero yun, patho yung naisip May kong NS1 tumatak. na ba nun? Ganyan. O, meron naman. Sobrang lala talaga nun na sinisisi pa ng nanay ko yung outpatient doctor ko na napedia ko na matagal. Kasi ang initial na diagnosis ay UTI. Pero pwede naman Tapos nga. eventually, lumabas yun. Eventually, may fever. Tapos parang, nung lumabas na yung Ay, mga wala pang rashes. fever na una. May fever, kaya UTI. Tapos nung nag-subside yung fever, doon na lumabas yung mga rashes. Yun na classic naman sa dengue. So doon na ako sinugod na Paano? ayoko na. Sinugod ng nanay ko sa ospital. Oo. Na malapit sa amin. Tapos parang galit na galit pa siya dun sa pedia na nag-diagnose ka ng UTI kasi paano kung namali yung diagnosis? Kasi yung time na yun, meron kaming fundraising sa school na nagkongolekta ng mga basu-basura, ng mga recyclables. Tapos naiipon yung tubig. Tapos dun sinisi ng nanay ko na bakit kaya daw ako nagka-dengue dahil sa mga naipong May mga inaway ba yung nanay recyclables. Wala naman. Sa school. Yung sa doctor ko na pedia, parang di na ata kami bumalik. Oh no. Ever since. So saan ka na nagpapatingin? Sa iba na, parang ganun. Tapos yun. Sorry po sa inyo. Kung hinahanap niyo man si JB, nandito lang siya. So yun, tapos after nun, Akala niya namatay so ko. dinala na ako sa ospital, ganyan. Medyo kalma pa yung course ko nun eh. Tapos at that time na nagsusuka ako ng dugo, kalma rin ako. Like, Talaga? okay na. Okay na. At that time, hindi ko talaga naiisip na parang nag-aagaw buhay. Well, hindi naman kasi ako umabot sa shock, I think. Hindi naman ako binigyan ng pressures nun. Fluids lang, no? Oo, pero hindi ko rin talaga maalala na parang, Lord, parang wala akong ganung moment na parang, sige, kahit anong gagawin ko na. Yung nanay ko, tas medyo nakaka-guilty kasi doon nagsimula yung, well, ano nga ba? Logical ba yun? Doon kasi siya unang na-diagnose ng hypertension. Ah, talaga? Nung na-hospital ako. Ever since Or baka dun, dun lang din siya nagpa-check. pwede din. Or parang baka merong, di ko alam, baka doon nga lang siya nagpa-check galing nga na stressful event, tas chinik. So yun, doon na rin ang start ng hypertension ng nanay ko. Malay mo, buti nga na-diagnose nun. Oh, blessing pa pala daw. So, Sorry. magpasalamat ako. Sure. Sorry, Tita Dory. Tapos, nakakatawa yung nanay ko nun. Nung gano'n na parang medyo malala na nga ako, na parang nagsusuka na nga ako ng dugo, ganyan. Sinabi na lang niya after na ng pag-uwi namin na okay na ako na parang nanalangin daw siya doon na kahit ano, kasi gusto niya ako mag-doktor. Pero nung time na yun, parang gusto ko mag-pastor. Na-imagine mo ba yun sa akin? Kasi lumaki ako sa Baptist na school, so parang gusto ko yung religious na ganyan. Tapos yung nanay ko, sinabi niya, nung time daw na critical ako, pinanalangin niya kay Lord na buhayin niyo lang anak ko kahit ano na gusto niyong gawin sa kanya, okay na sa akin. So parang kumbaga ba, kung gusto mo magpastor ng anak ko, go. Hindi ako ahad lang. Buhayin niyo lang siya. Nag-doktor ka. Panalo pa rin nanay sa huli. Sorry, Lord. Oo nga, nanalo for nanay. Oo. Pero meron siyang ganun kalala. Na at nung time na yun, hindi ko na-realize na ganun nakalala yung condition ko. Baka siguro sobrang kalma ko lang na Baka okay. ganun ka ka-nonchalant talaga. No? Nonchalant lang ako nun sa sarili ko. Oo. Or ganun ka kamatiisin. Siguro. Ikaw. Last ko ay, ito yung lagi kong past medical naman. Kasi involved na naman yung nanay ko. So, Mga nanay talaga natin, no? oo. Ito, ano rin, in between first year and second year med school yun. So, may konting background na with medicine, ganyan. Pero OA pa rin. Pero okay pa din ako. Ito naman parang less yung alam ko. Pero OA. Oo. So, yung mami ko kasi kahit dati, lagi siya nagagalit na lagi ako nagpupuyat. As in, hindi ako natutulog na maayos. Na siguro kaya rin ako hindi tumangkad, no? As in, late ako matulog. Kahit nung, siguro mga 7 ako. Mga 12 pa rin ako natutulog nun. Kahit nung mga ganong age. So, lagi niya, ang putla ako, di ba? Na hindi ko alam kung, magputla din kasi nanay ko eh. So, Akala ng nanay ko Chinese kay dahil sa kulay mo. really? No, binondo girl lang. Yun. Pero, dahil maputla ako, tapos, nisip niya, magkakasakit ako. Tapos, may thinking nun na pag nagpupuyat ka, magkakalukemia ka. Ay, oo, ganyan din nanay ko! Diba? Ganyan lahat ng tao. Grabe, no? Oo, pero una, hindi naman connected. Tapos, hindi rin naman siya yung cause, if ever. Pero, yun iisip ng nanay ko. So, lagi niya akong pinapa-CBC noon. Tapos, hindi naman leukemia. Pero, Ging, the hematologist.
Okay. Pero yung lumalabas sa akin, anemic nga ako. Hindi naman sobra, pero 110, ganyan. Siguro mataas na yung 120, pero 110, hindi ko alam kung ano yung lowest pero laging gano'n. Na as in, lalabas siya, low sa CBC. Tapos magkagalit siya, sabi, ayan kasi, hindi ka natutulog, ganyan. Lagi ka nagpupuyat, ganyan. So, pinainom niya ako ng iron supplement. Tapos, kasi kailangan mo daw. Tapos, I guess, in a way, parang may sense naman kasi, ang tawag yun, menstruating woman naman ako. So, parang, most common cause of anemia naman in women ay iron deficiency. So, okay, sige. Pero, lagi sila nagpapa-CBC na. Parang every now and then pinapa-CBC niya ako. Parang, ganun pa din. Anemic pa din ako. So, pinatingin na niya ako sa doktor. Nung time na yon, nagpapatingin siya sa cardio. So, sinabay niya ako. Tapos, yun nga, nakita yung CBC ko persistently anemic talaga, ganyan. Tapos, nagpa-additional test, nagpa-iron study siya. Kasi nga, kung iron deficiency, taas ng iron ko. As in, super taas. Na, I guess, dahil may sinitake din akong supplement, diba? Pero, parang, inulit pa yun kahit tanggalin mo, mataas pa din siya. So, hindi ko siya kailangan. So, yun, refer na ako sa hematologist na, yun, naging prof din natin. Pero, ayun, sanabi niya sa akin straight off na ang aking diagnosis ay beta thalassemia. But, tapos syempre parang ako, ano yun? Ano to, sinerge ko, ano yung beta thalassemia? Very kid show. Ano yun? Tapos diba, mag-LU4, magsa-second year med school. So, ang nabili kong books nun ay yung Robbins Pathology. So, doon ko siya sinerge, yung beta thalassemia. Oh my God, ano yun? Syempre, diba, so, nerdy throwback. Pero ang beta thalassemia ay may severity siya. So, may beta thalassemia major. Yun yung lalabas sa textbook, yung kailangan ng blood transfusion, yung magkakaroon ng, kailangan ng iron chelation. Hindi sinabi ng doktor kung major or minor? Hindi, wala pa tayo doon. Okay. Yun yung parang, before, bakit nga ba alam ko na beta thalassemia? Parang sinabi nung cardio, hindi pa sinasabi nung hindi pa ako nagpapatingin sa hima. Okay. Yun. So, nakita ko na sa textbook, ano yun? Beta thalassemia? It sounds so severe. Tapos, ayun, eventually, nakita ko na yung hima. Sabi niya na yung treat lang, na apparently is common in Southeast Asians and baka, ever since kasi nun mas hinahanap ko na siya sa patients kung meron kang beta thalassemia. Kasi makikita mo na sa CBC na kahit wala ka pang other test, makikita mo na persistently anemic, tas mababa talaga yung MCV, MCHC, tas may Menser index, ayan. Yes! May pa-pearls tayo dito. May Menser index kapag less than 13, mas beta thalassemia trait yun. And yun nga, true enough, yun na yung meron ako. Nag-recommend pa si ma'am ng ibang test, yung hemoglobin electrophoresis, kasi doon mo naman talaga siya makakonfirm. Pero hindi naman necessary, pero pinagawa pa rin ng nanay ko. Totoo nga. Meron nga, oo. Pero again, hindi rin siya necessary kasi ang pinaka-reassuring doon na nakatulong talaga sa akin and appreciate ko yung doctor ko for doing that ay inassure niya ako na hindi siya masamang sakit, na hindi siya something I should be worried about, na in the long run, I can still live a normal life kahit na ganon. Ang ano lang sa akin ay, expect mo talaga na anemic ka sa CBC. Ganon talaga siya by virtue of the abnormality in my hemoglobin. Talagang magkakaroon ka, mafa-flag ka kapag pre-employment, ganyan. Winarn din niya ako na kailangan yung mga asawa ko or yung magiging tatay ng mga anak ko ay walang beta thalassemia. Kasi kung meron siya, mas malala yun for the kid. Yan. So, yun yung mga, yun. Tapos, I guess, in a way, medyo cool thing siya lang na parang trivia lang about me. Uy, may beta thalassemia ako, ganyan. Yung may pala yung sinasabi sa mga fun fact. Hindi naman. Pero, yun. Pag-introduction. Pwede naman, pero, hindi ko siya laging reveal kapag alam ko, kasi diba minsan, pag kunwari nagpapa-underarm laser. Ganyan. Pag i-disclose mo yung mga comorbidities mo. Hindi ko sinasabi lahat pag tingin ko hindi relevant. Pero agree. I guess, toxicity ba yun ng pagdoktor? Kasi parang alam ko na, hindi naman yung kailangan ko na isulat, tatamad ako, ganyan. Pero kasi, yun, pag alam kong hindi relevant sa gagawin sa akin, hindi ko na sinasabi. Pero pag tingin ko in a way, baka, kunwari, siguro kung mas malalang procedure, kailangan nilang malaman na, ganyan talaga yung CBC ko, hindi yan bago. Yan. Tapos, pina-prick ko sa mga hema friends natin. Nagpatingin lang ako, pinasmear lang na, ngayon, okay naman siya. Like, for a beta thal, hindi naman siya tipong kailangan ko ng transfusion, ganyan. If anything, pag naalala ko, nagpo-folic acid ako. Pag naalala. Ayan, lumalabas yung, mahirap talaga para sa doctors ang uminom ng gamot. Hindi sa dahil, ewan ko, tamad lang talaga tayo. Or parang alam kasi natin na, ito lang naman yung effect. Or parang, ito or naman okay lang yan, ganyan. Okay lang yan, ganyan. Pero, ewan ko, hindi ko alam kapag, siguro pag naman may
high blood na ako, inom na ba ako ng gamot? Siguro naman. Ako naman, tinatapos ko naman yung antibiotics talaga. Ako naman. Yung mga ako ganon, rin, tapos oo. ano pa ba? Pero yun, short term kasi yan. Hindi ko alam kapag... Maintenance na. Oo, kasi nga yung folic nga, technically maintenance ko naman Nung yun. unang beses mga na nagpe-prep ako, nakakalimutan ko siya. So, ganun pala yan, no? Parang kailangan talaga i-bind mo siya with an activity. Yeah, oo. Kasi pag stand alone, makakalimutan mo siya. So, mahirap talaga na... I guess it's also a way for us to think of what our patients experience. Kasi... Alam mo yun, ang daling magalit eh. Ang daling sabihin, ay, bakit nyo alam nyo ba? Alam nyo naman ganyan-ganyan. Pero kasi, dahil naranasan natin to, alam natin na may mga balakid talaga to compliant. At saka yung danas mo ng symptoms, parang pag nagkakasakit ako, palagi kong naalala na ito pala yung naranasan ng mga pasyente. So, bukod sa, dapat naman talagang maging mas empathetic at mas maintindihin. Dahil nadanasan mo na siya, mas magkakaroon ka na ng empatya sa mga pasyente. Ito, medyo mababaw na nga lang eh. Parang, medyo may pride ka din eh. Kasi parang, ewan ko, feeling ko pag nagkasakit ako, ito ang experience ko with antidepressants naman. Nung kinailangan ko na mag-antidepressants, parang every time inom ako ng gamot, parang naaalala ko kasing mahina ako. Parang lagi siyang reminder na hindi ako ganun kalakas, hindi ako ganun ka-invincible. And minsan ayokong tanggapin yun. So, minsan hindi ko siya nainom dahil doon. Ay, ano na lang yun, nasasabi ko lang to in hindsight. Pero, I guess some people also experience it that way na yung, ang dami ko narinig na, Dok, tingin ko pa, kaya ko pa eh, kahit may diabetes na or may high blood na. Parang kaya ko, so hindi niya tinitake kapag feeling niya okay siya. Yung nanay ko lagi sasabi, alam ko pag mataas yung sugar ko, pag ganito yung nakaramdaman ko, ay, CBG ka? The glucometer is shaking. So sabi niya, Mami, bakit di ka uminom ng gamot? Okay lang, kasi hindi ko pa naramdaman yung mga symptoms ko. Wow, yes, hintayin natin yan. Pero yun. Galit na naman siya. Ang hirap kasi talaga maging pasyente. Agree. Yun naman yung bottom line dito. Ang hirap maging pasyente. Ang hirap i-integrate sa buhay mo or ang hirap mag-accommodate ng sakit sa buhay. And I know a lot of us, as much as possible, would rather not be sick. But we will be. Naman. Ayun. Nakakatakot. Ito, again, we are both very privileged and yung mga na-discuss namin ay very minor na illness. Yes. Pero, even with the minority or with the anong benignness? Wala. Benignity. With the status or the severity of our symptoms, kinabahan pa din kami, natakot pa din kami. Parang, kung ano yung differential sa pumasok sa isip namin. Parang, matatakot ka rin talaga for yourself. And I hope this encourages us to also think of how our patients feel kapag sila yung nasasabihan natin ng diagnosis, kapag sila yung pinapaliwanagan natin, especially for diseases that are more serious. Yan. And even those that are less serious, mahirap pa rin siyang tanggapin or mahirap pa rin siyang pakinggan na may sakit ka. Yun! If you like this episode, please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. and highlights every Tuesday, 5 p.m. We're also on social media for more chicken updates. We're Kwentong Callroom Podcast on Facebook and YouTube. At Callroom Podcast on X, Instagram, Threads, and TikTok. You can also join our Discord community, Callroom Tambayan, our official community server kung saan pwede kayo makichika with us at iba pang mga ka-callroom. So each week, meron din tayong episode question that we post every Friday, 12 p.m. So makisagot sa question of the week to keep the conversation going. At kung gusto nyo mag-submit ng questions, concerns, and chief complaints, open na open pa rin ang kwento mo sa callroom. It's a Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin yan sagutin in one of our future episodes here on Kwentong Callroom Podcast. To submit, please find the link in our social media pages. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. That's kwentongcallroom@gmail.com. Uy, na-perfect natin. In fairness. Kaya naman pala. Walang kodigo. Kaya naman pala natin. Sana di tayo magkasakit. Pero magkakasakit tayo. But stay healthy. Stay healthy, besh. Medyo nagulan ako na. Kailangan natin para sa podcast. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.